Mandaue City, Philippines, Partido Demokratikong Pilipino dash Lakas ng Bayan. Oh, wala nang lakas. Tanggal na nga yung lakas, no? PDP laban, lost another ally in Mandaue City. Mayor Jonas Cortez, mga bossing. Oh, kinuha namin yung detalye kay Mayor Jonas Cortez, mga kababayan. Jonas Cortez is a Filipino politician serving as a mayor of Mandaue City since 2019. Oh, pang ilang termino niya na yan. Ano po, a position he previously held from 2007 to 2016. He previously served as representative of the 6th District of Cebu, mga kababayan. Mapapakamot na naman yung PDP laban dito. Cortez on Wednesday, May 29, announced that he has also resigned from the National Party to continue to forge unity with Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ito na nga po yung sinasabi natin, mga kababayan. Nung nai-vlog natin at naipahayag natin sa inyo, mga bossing, yung pagkaka-resign po ni Governor, no, Gwen Garcia, mga kababayan, sabi ko sa inyo, napakalaki po ng hatak niyan, mga bossing. Nung isang araw lang, ilan? 60 yung nag-resign at umalis din sa PDP laban. Ito naman po, isang mayor na naman ang bumaklas. Paano ba to, PDP? hindi kaya malas sa inyo si Philip Salvador? Simula yata nung nag-announce na inyong kapartido na o tatakbo under ng inyong partido si Ipe Salvador, mga kababayan, unti-unting nagsisialisan. At ako po, nakikita ko po, mga kababayan, kaya nagsisialisan din po sila, mga bossing, dahil nakikita hindi na po maganda yung ginagawa ng PDP laban, no? Although kahit sabihin po nila na kung ano lang yung sinabi ng dating presidente na si Duterte, yun lang yun, kay Duterte lang yun. Pero syempre, mga kababayan, alam ng tao, mga kababayan, na nandiyan pa din si Duterte. So alam nila na mahihirapan silang bumangon o mahihirapan silang makabalik o mahihirapan silang makapagpanalo ng kanilang mga politiko kapag nabahiran ng Duterte, mga kababayan. At the same time, sinasabi din po ni Mayor Cortez, mga kababayan, na kaya siya nag-resign dahil po para maipagpatuloy yung pagkakaisa, yung unity, di ba? Tama ba ako yung One Cebu? Kung hindi ako nagkakamali. To continue to forge unity with Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Malamang sa alamang po, mga kababayan, madami pa pong susunod dito. Hindi po kaya magsarado na yung PDP laban? O tuluyan nang nawalan ng laban, mga bossing? Grabe, parang tinamaan sila ng lintik Ubos, sabi ni Ma'am Eloisa Mecono, kinahihiya na nila ang partido nila. Paano ba naman yung mga politiko mo na under ng PDP laban? Robin Padilla, nakikita ngayon sa Senado kung ano yung ginagawa. Kung ano yung naiaambag ni Robin kay Kibuloy. Siguro iniisip ng tao nako, etong isang politiko ng under PDP laban wala pa din nagagawa hanggang ngayon. 'Di ba? Tapos puro sila kibuloy-kibuloy. Nakikita, napapansin ng taong bayan na kumbaga hindi para sa bayan talaga. Kundi pagtanaw ng utang na loob. Tapos si Bato, napansin nila. Napansin nating lahat, mga bossing, na yung ginagawang hearing ni Bato, walang katorya-torya at walang kakwenta-kwenta. Sayang sa kaban ng bayan. Tapos si Bungo, wala din. Birhel Valencia, shout out sa iyo. Ubos talaga, sabi ni Ma'am Zenaida Villanueva. Si Engineering Department, sa akin wala namang problema sa artista na maging senador. Basta may degree, katulad ni Senator Padilla. Kagaya na lang po ni dating
Dating senador. O, dating senador Manny Pacquiao, mga kababayan. Di ba, si Pacquiao, nung naging senador, talagang pinag-aralan niya lahat. Tumapos ng mga degree, tumapos ng Harvard, kung di ako nagkakamali, Harvard. Di ba? So ngayon, may ibinubuga. O, may ibinubuga sa Senado. Kaso, ang problema, nagdagdag pa ng ipe Salvador. Siyempre, kapag nalaman nila na, kumbaga, tama ba yung English ko na parang tarnish din sa kanila yan? Sila, maaayos na politiko, tapos ang sinasapian nilang mga PDP laban puro lang, pa-cute-cute lang po, mga kababayan. Kaya, eska po, alis muna. Kayo-kayo na lang muna dyan. Lumulubog na yung barko ninyo. Yung bangka ninyo, siguro sabi nitong mga mayor. And talagang iba po ang hatak ni Governor Gwendolyn Garcia mga kababayan. Iba po talaga yan. Talagang mag-expect pa po tayo na hindi po yan ang huli. Mag-expect tayo na madami pong susunod din po dyan. Babaklas. Di ba, Ma'am Delia Rosario? Tama po ba? Di ba, Sir Birhel? Di ba, Jose Eric? Boss Mark, alam ko kung bakit wala ng FB ni Maharlika. Paano? Guilty siya sa mga issue ni Mima Alicia. Black ng mga comments niya. Wala na. Hindi ko alam. Pumapollow lang ako. Lang ako. Sinusundan ko lang yung channel niya sa YouTube. Mga kakampi ni Duterte, nag-aalisan na. Kaya naman po yung mga vlogger nila, parang halos kala mo mga basang sisiw ho mga bossing. O sige, magsialisan kayo, malaman namin kung sino talaga ang alyado ng dating Pangulo. Yung pala, ubos na, mga kababayan. Isa din pong sa nakikita ko dyan na dahilan, dahil din po doon sa mga mautog-utog nila Ipinipilit po kasi, mga bossing. Tapos doon sa mautog, kung ano-ano yung mga ibibintang, kung ano-ano yung mga sasabihin, nakikita at napapansin ng taong bayan yan. Mga kakampi ni Duterte, nag-alisa na dahil sa mga ginagawa ng DDS. Isa po sa naiisip ko yung mga vlogger din nila. Dahilan din po yun ng mga vlogger nila, mga kababayan. Binabalahura lang ang sarili nila, ayaw madamay. Ang iba, aalis na lang. Biruin nyo yun? Kapag ikaw yung isa-isa, unti-unting inaalisan, mapapayuko ka na lang. Ano na ang nangyari sa atin? Nakakaawa din po si dating presidente, Duterte, mga kababayan. Kumbaga, nung panahon nung siya ay nanunungkulan, siguro iniisip niya, non-stop na ito. Malakas na ako. So, sige. Since na si Bongbong ang tatakbo, bahala na tayo kapag dyan. Kasi umuugong po yung umuugong po yung 10 years na sinasabi na gustong paupuin ng 10 years si VP Sara Duterte, mga kababayan. Ang tao nahahalata, bakit ba kayo nagmamadaling magsiupo? Bakit ba kayo nagmamadaling makuha yung liderato? Pwede namang magantay sa susunod na eleksyon. Ang nakikita ko ho dyan, yung unti-unting mga nasisiwalat po kagaya ng gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Tapos, eto pa nga ho, mga kababayan, yung tungkol sa International Criminal Court. Mga boss, baka akala nila, pag naagaw natin, o pag napababa natin si Bongbong Marcos, kontrolado na natin. Hindi na natin papapasukin ng ICC. Ganyan, di ba mga bossing? Kaya napapaisip ang taong bayan. Bahala nga kayo. Kung hindi naman kayo natatakot dyan, di sige, papasukin ng International Criminal Court, di ba? Pa-imbestiga lang, ganun lang. After ng investigasyon, kung okay naman at napatunayan na walang kinalaman o kasalanan, di tuloy ang buhay. Ganun lang po yun. Di ho ba? Mga kababayan, kaso talagang, hindi, kailangan maagaw na namin. Hindi pwede makapasok yan. Yun ang nasa isip ni Mark Ramos. Gusto ng DDS gayahin nila si Gloria na naka 10 years. So, yan nga daw po. Kasi nga, di ba mga bossing, parang may rules dyan na kapag ka under 2 years,
napasibak nila si PBBM, ang mangyayari ho, eh hindi na pwedeng tumakbo o hindi na pwedeng mag-re-elect yung pumalit doon. Ano? Pero kapag more than 2 years, mga kababayan, eh pwedeng mag-re-elect. So, tatakbo ulit. So, 4 plus 6 equals 10, mga bossing. Anyway, dumako tayo dito, mga kababayan. Mag-e-expect pa po tayo ng madami pa pong magsisilabasan po dyan, mga bossing. Magsisialisan dyan sa PDP laban.